Yes, hello po. So, meron tayong i-discuss ngayon regarding dun sa mga common question na nababasa natin dun sa, sa comment and sa messages. So, usually, ito yung laging tanong. So, sasagutin ko para at least isa na yung sagot kasi paulit-ulit na lang tayo. And pwede nyo naman i-check yung mga nakapin videos natin para dun sa mga question ninyo kapag hindi ko kayo nasagot sa messenger or dito sa chat. So, una, ayan, so eto is yung Solana Evolution, bakal po yan. Basta yung mga ganito yung mga tube niya, yung mga manipis na bilog, is bakal po. Tapos, bali dalawa kasi yung bakal natin, yung ay tatlo pala. Solana Race Master, then Solana Nerve, tapos Solana Evolution. So, bali tatlo yan na Solana Steel. Kumbaga yung pinakamalit na size natin, Solana Race Master, wala tayo stock ngayon. So, wala siya dito sa display. Pero yun is size 46 para yun sa mga 5'2", ganun, and below, mga 4 feet, ganyan. Yun yung pinaka-best na size para sa inyo. Then, pangalawa, eto yung size 52. Bali, yung size nila, nandyan na yan sa may frame. Pero, yung iba, hindi nakasulat. Pero ito, size 52, mas maliit lang ng konti dito sa Solana Evolution. So, as you can see, ayan, onti lang yung agwat nila. So, eto isa lang yung available ngayon, yung Solana Nerve na color white, riser bar. Tapos, eto yung Solana Evolution na size 53. Ayan, straight geometry. So, kung gusto yung straight geometry, then go for Solana Evolution. Kung gusto naman ng slope, para dun sa mga hindi ganong katangkaran, then Solana Race Master. Pagdating naman sa price, Solana Race Master is 3,799. Ayan, and then Solana Nerve to Solana Evolution, parehas lang yung price nila, tig for 1 po. Ratio naman nila, basta yung mga bakal natin is 44, yung pinaka-crack, and then 18 naman yung sa likod. So, bale, ilang gear ba yung meron yung mga Solana NG Lab natin? So, bale, dual gear po yan. Ito yung free wheel, yung kulay dilaw, then kulay white, yun yung fixed gear. So, kagandahan yan is pwede mo siyang baliktarin depende sa rides nyo. So, kung medyo paahon, much better gumamit kayo ng free wheel. Ayan, para hindi kayo mahirapan pumadyak. Tapos, maglagay ka na lang ng handbrake. Ayan, lalo sa mga baguhan, para at least makapagpreno kayo. Kasi ang free wheel kasi, kumbaga para sa mountain bike, road bike, ganyan, kailangan ng preno. So, if gusto mo naman yung fixed gear, mas maganda siya sa patag. Ayan. So, fixed gear, more on pang patag yan. Pag free wheel naman, more on pang ahon para hindi kayo mahirapan. Tapos, dito sa may rim, basta kapag Solana is 40mm yung size ng rim niya. Tapos, gulong nila is 700 by 23C. Ayan, 23C, mas manipis siya compare sa 25, 28, 32. So, saan ba yung size? Andito mismo sa gulong yan. Asan ba? Doon yata sa kabila. So, meron yan size. Hanapin nyo lang dito sa may gulong. 700 by 23C. So, sa mga nagtatanong, pwede ba palitan siya ng 25 to 28C? Pwede naman po yan palitan. Ayan, hanggang 28 to 32. Pwede yan. Ay, maluwag pa naman yung, yung space niya dito. As you can see. So, medyo malaki yung clearance pa, so pwede yan yung 32. Yung 32 yung suffix C steel. And then, eto, basta mga Solana na meron yan handbrake or preno na kasama, so para yan sa mga newbies natin. So, yung mga nagtatanong bakit may mga preno yung mga Solana, of course, more on newbies kasi yung nabili sa Solana kasi nga for emergency brake para makapagpreno sila anytime. And pwede nyo naman siyang tanggalin in case kung ayaw ninyo or kung sanay na kayo. But kung baguhan, mas maigi maglagay. Ayan, pwede yung isa, pwede rin yung dalawa, parang katulad ng road bike, ganun siya. Ayan, bari dalawa yun. So, kung bibili kayo, tapos gusto nyo dalawang preno, yung caliper rim brake. Kasi nga, rim brake yung pwede sa fixie. Hindi yan pwede ang disc brake, kasi ang disc brake kailangan may lagayan dito sa may fork. Pero eto kasi rigid fork yan na walang lagayan ng disc brake. So, rim brake lang yung pwede. Ayan ha. So, 700 by 23C yung gulong. Pwede kayong mag-upgrade ng 25 to 28C kung balak ninyo mag-long rides. Dito, syempre, bakal to. Ayan,
pag sinabing bakal, and may tendency na pwedeng mangalawang yan, lalo kung tawag nito, kung hahayaan nyo lang sa labas na nauulanan and then kung malapit kayo sa dagat. Yung mga maaalat yung hangin. Kasi pag nag-contact ang bakal tapos asin, and ang kakalabasan niyan is syempre kalawang. So maintenance nyo din yung bike ninyo, hindi lang pagkabili then rides ng rides. Kailangan nyo din maintenance, check nyo din yung mga parts ninyo. From time to time, kailangan nyo i-maintenance and ayusin din. Or kung may kailangan higpitan, then higpitan nyo. So, ang crank, ayan, pwede nyo tanggalin to. Ipantanggal dyan. Kung gusto nyo higpitan yung crank, ayan, natatanggal to. So, medyo mahirap lang tanggalin. Kung gusto nyo yan, yung mga natunog, higpitan nyo lang po dito sa may crank. And then, dito sa may pedal, pag magkabit kayo dyan, and meron yan letra. May letter yan, kada pedal. So, kumbaga ganito, sa steel, meron yan, ang pedal pala niya is hindi siya yung katulad ng J-Lab na may butas. So, plastic po siya. And then, as you can see, meron siyang letter R and letter L. So, ilagay nyo sa tamang lagayan. Letter L, syempre left, kaliwa, and then R is kanan. So, ilagay nyo sa tamang lagayan, plus dahan-dahan lang ang pag-ikot. Huwag yung bara-bara kasi nga, threaded po yan. So, kailangan dahan-dahan yung pag-ikot dito sa may ball bearing niya. Then, saka nyo higpitan ng maigi. And, kaya nalulustred yung iba kasi either mali yung paglagay nila dun sa pedal, yung L na ilagay sa R, then R na ilagay sa L, then hindi maganda yung pag-ikot nila, paglagay nila dun sa may pedal. Kaya nauubos yung thread ng crank, then kakalabasan yan is loose thread po. So, as I've said po lagi, ang pedal is nakalagay yan sa box, hindi po yan nakalagay pagdating sa inyo. So, yung mga loose thread na babasa niyan sa reviews is either buyer's fault po. Wala po kaming kasalanan dyan. Kaya tinuturo ko lagi or pinipin ko yung mga videos na pwede nyong i-check para may idea kayo paano maglagay. Then dito naman pwedeng ilipat yan. Paano mag-change gear? Ayan, may nakapin dyan sa may mismong TikTok shop ko. How to change gear from freewheel to fixed gear. Siyempre, tanggalin mo yung nuts. And then, eto, luwagan mo. Tapos, i-push mo to. Itulak mo to ang pinakadulo ng gulong para pumunta yung yung gulong dito sa may pinakadulo para lumuwag yung chain. Tanggalin nyo dyan sa may crank and then saka nyo tanggalin. Tapos, ayan, baliktarin nyo lang po kung gusto nyo ng fixed gear. Eto nga pala, pag naka-fixed gear na kayo, eto yung lagi kong sinasabi. So, meron yan cogs, lock ring, wait lang. Eto yung sinasabi ko na lock ring kapag nag-change gear kayo. Eto yung fixed gear, yung puti. Ayan, dahan-dahan lang yung paglagay nyo dyan. Hulog na lahat. Bale, ito yung lock ring. Ayan, then ito yung cogs. So, 18 teeth yung nakalagay sa Solana and J-Lab. So, kung maglalagay kayo, ayan, nakalagay na tong cogs or lock ring. Saglit lang. So, kumbaga etong cogs pa ganun, and then yung lock ring naman pa ganito, counterclockwise. So, dahan-dahan lang yan. Pero nakalagay na to sa no need na. Then, higpitan nyo to maigi. Ayan. So, meron yan gamit na panghigpit sa lock ring. Ayan, higpitan nyo as much possible. Kung kayang higpitan, then higpitan nyo mismo yung lock ring para hindi kayo mag-freewheel. Sa mga laging nagtatanong bakit nag-freewheel yung ikot ng bike nila kahit naka-fixed gear. So, yan po yung sagot. Higpitan nyo yung lock ring. Ito yung puti. Ayan, so, pag nakakabit, ganyan na siya. Ito. So, kung hindi kayo marunong, check nyo lang yung nakapin. Meron yan yung nakalagay dyan. Then, dito sa may spoke, 700C. Ito, FV yung pito niya. Kung bibili kayo is 700 by 23C AV 48mm. Pag ganito.
AV yung ganito yung medyo malapad yung pito, then FV naman yung mahaba, katulad ng J-Lab Supreme. Meron yan inner tube sa loob, and kung ano yung size ng gulong, then yun din yung size ng inner tube nyo. So, kapag 28C naman yung gulong, pwede ang 25-28C, AV48. Ayan ha. So, eto baka syempre yung hub niya kasi nga steel po yan. TIG 401, so don't expect too much kasi nga 3799 and 401 is whole bike po yan. So, hindi ka nalugi dyan. Eto is parang sa mga budget meal yung budget nila, like 5K and below na gusto lang bike pero kulang yung pera, then go for Solana. And basta babaan nyo lang expectation nyo kasi super mura na yung bike natin. Kung gusto naman ng quality at yung wala na kayong papalitan, then go for J-Lab. Ayan ha. So, binibigyan ko kayo ng option para hindi kayo mag-expect ng malaki. So, if gusto niya ng ready to rise na walang papalitan, then go for J-Lab. Konti na lang yung ano mo dyan. Kung gusto mo papagandahin, then it's up to you. Pero kung kulang naman, gusto mo ng alloy frame and ikaw yung tipo ng tao na laging nag-upgrade or gusto mo ikaw yung mag-upgrade sa sarili mong design or mag-build, then go for Solana alloy. Ayan. So, lagi ko itong nababasa yung mga nagko-compare sa ibang brand. Ayan, you don't need to compare other brands sa Solana. Kasi yung Solana is 5K and above lang yan. 5499 and 4K, 3K. So, medyo malayong agwat sa mga tig 9K or 11K na bike. So, syempre, mas mataas yung quality ng mga yun kasi mataas yung presyo niya compare sa mga natin, sa mga budget fixing natin. So, expect nyo na kailangan nyo talagang mag-upgrade kung gusto nyo talaga na yung pang long rides. Kaya nga siya tinawag na budget fixie. In case kulang yung budget ninyo, then kayo na yung mag-upgrade from time to time. Kasi nga, kulang nga yung pera, diba? So, if meron ka ng saktong pera or budget, then go for J-Lab. Why not? Magdiretso ka na dun sa mas maganda, diba? Ba't ka pa lang mas mababa yung quality kung may kakayahan ka naman bumili lang mas mahal na bike. But then again, wala naman yan sa brand. Whatever brand naman, kung hanggang saan kayang budget ninyo, then yun yung bilhin nyo. Hindi naman kailangan ipag-anuhan sa ibang tao. So, eto, Solana alloy naman. So, you can see. So, eto yung alloy frame, and then yung rim yan yung alloy. The rest is bakal po, kaya siya 5,000 plus. And ang kagandahan niya is meron siyang preno plus napalitan na din yung fork niya. Ito yung fork, katulad din neto. And magkaiba lang sila ng kulay. And so lumapad na siya, plus yung crank niya kasi dati ganito yung crank niya Ayan yung manipis, yung medyo mas manipis siya, pero ito medyo mas makapal and tawag nito iba yung design niya. Then ayan, nawala na din yung cable route o yung daanan ng kable. So ito nawala sa steel, meron pa rin. Ayan ha, wala nang daanan. Stand, kailangan ko pa rin talaga yung stand. Kahit ano sabihin nyo, hindi ko talaga tatanggalin yung stand kasi nga katulad nito, kailangan ko itayo kasi nga medyo limited yung space natin. Sa stand naman, free lang naman yan. Ang tawag nito, as much possible, ayoko din gumastos. Kaso kailangan namin talagang itayo yung mga bike. Kaya na lang mag-adjust kung gusto nyo tanggalin. Pero meron stand yung mga bike namin. Ayan ha. Then preno, pwede nyo rin tanggalin kung gusto nyo. So, kaibahan nila dito sa Solana Steel and Solana Alloy, ayan, alloy frame, and mas malapad yung pinaka-frame neto, size 54, kung hanggang dyan sa may baba, pero kung hanggang dito sa may bottom bracket, 56. So, yung mga naguguluhan, ano ba talaga yung size niya, size 54 or 56, same lang naman yan. And tapos, eto, yung pinaka-seat post neto, sa bakal is 25.4. Sa alloy naman is 27.2. Sa headset, pag bakal is 34 mm. Sa alloy is 44 mm. Ayan ha, 44 pag alloy, 34 pag steel yung stem. Sa naman, sa drop bar, 25.4 yung clamping niya. Same lang sa Solana alloy. Ayan, pati sa J-Lab, 25.4 yan.
So, eto lang naiwan kasi Solana S300. Pero meron tayong Solana Ranger dyan. Halos ubos naka-DC yung may stocks natin. Kaya wala na masyadong naka-display. Antayin nyo na next week, darating yung stocks natin. Pwede kayo mag-walk-in dito sa shop or lalamog, pwede po yan. Then, pinakalas is yung JLab V1. So, meron tayong nadagdag na isang kulay, yun yung light red or yung rose gold na nakalagay dun sa sako, pero light red po yan. Kumbaga, eto kasi light red, eto naman yung dark red. So, medyo glossy red, bloody red yung pagka-red neto, then eto naman yung medyo malamlam yung red. Kasi eto yung bagong kulay. So, same lang nakalagay dyan, nasa red na listing, so light red. And then yung red, yung dating kulay natin. Tapos ito yung kulay white. Ayan. And then yung kulay black. Kung mapansin nyo, may nabago dyan sa JLab. Yung fork niya, ayan, lumapad. Wala na din siyang cable route plus yung chain. Ayan. May nababasa ako na ang pangit daw ng peanut chain. So, hindi po yan pangit. As you can see naman sa mga naka-aero or sa mga RB. Madalas din nakikita yan. So, pati si Shimano. Kaya lang siya masyadong sa mga iba. Yung mga umaahon. So, medyo madulas lang to konti kapag sa ahon. Kasi nga medyo malalaki yung ipin niya. And tapos sa mga standard chain naman like yung mga ganito, mas maliit. So, mas makapit to. So, wala namang problema to pagdating sa mga, sa mga patag. Sa ahon lang. And I think much better yung, yung mga Izumi or KMC na kadena. Yung ganito. And, pero eto, walang problema naman yan. Then, eto more on alloy siya. And kaya sinasabi ko kung meron naman kayong budget at ayaw nyo yung upgrade, then go for JLab. Mas may mga ibang model pa naman tayo dyan. Yung JLab Supreme. Yung JLab 261 na parating. Ayan, sabay-sabay kasi yung dating ng mga by next week. So, eto, 48, 18. Yung ratio neto, dati kasi is 46. I think 48. Binilang ko kasi 48 eh. 48, 18 yung ratio niya. Alloy yung rim. 700 by 28 yung gulong. Ayan, as you can see, meron yung size ng gulong dito sa may gulong niya mismo. So, kung bibili kayo ng gulong and inner tube, ayan, dito lang yung size. Kasi laging may nagtatanong anong size ng gulong. Andyan na mismo sa pinaka gulong ninyo. So, Chaoyang Tire Tan Wall. So, kung makapansin nyo, eto malambot siya. And eto is matigas. So, yan po yung kaibahan nila. 23, then 28C mas malapad. So, kung yung mga nagtatanong, pwede ba ang 32 or 35, pwede po yan ang luwag ng clearance So, kaya yan. Yung mga magta-tracklo, yan, pwede po yan sa JLab kasi kasya naman dun sa may pinaka-fork. Hindi pa naman yan sasabit. And then, yung pedal. So, ito yung pwedeng lagyan na strap. Yung sinasabi ko na may butas. Ayan. So, kailangan kasi may butas dyan kasi dyan ipapasok yung strap po. Sa Solana, hindi yan malalagyan na strap kasi meron siyang takip. Pero kung wala kayo, ang gagawin nyo dyan, butasan nyo to pinakadulo, dulo to dulo. Then, ilagay nyo yung strap. Pero magkano lang naman yung pedal, 100 plus lang naman. Then, magpalit ka ng pedal kung gusto maglagay ng strap. Kagandahan kasi yung Solana, meron siyang preno. Sa JLab naman walang preno. Yan. So, ang free ng JLab is strap. Ang free ng Solana is handbrake. Yan. Sa mga hindi nakakalam. Ayun, nakalagay dun sa mismong frame yung yung strap niya. Ratio net is 46-18, dual gear. Ayan, free wheel and fixed gear. Pwedeng baliktaran. Tapos, eto, yung frame, size 54 or 56. Parehas lang po. Ito kasi 54 yung sinasabi ko. From dito hanggang dito. Pero kung isasagad mo dito sa may pinaka-BB is 56. Kaya nga, sabi ko, pwede 54 or 56. Parehas lang naman yung size niyan. And then, eto, size ng upuan is 27.2 seat post. Then, dito sa may drop bar is 25.4 yung clamping. 44mm naman yung headset neto. Tapos, ano pa ba? 24 spokes to. 4, 8, 12, 16, 20, 24.
24 spokes to. Then, sa Solana is 32 spokes. Ayan sa mga mag-upgrade dyan. And then, mas malapad lang yung rim nito. Wala siyang rim brake, pero pwede nyo pa rin lagyan ng brake. And ang magiging kakalabasan lang dyan is yung magagasgasan lang naman siya ng onti. Pero makapal naman yung rim niya. So, hindi yan masisira. Gas-gas lang. Ayan yung neto, JLab. So, ano ba yung bakal sa JLab? Yung fork and seat post. Then, sa Solana alloy naman, ang alloy dyan is yung frame and rim. Dito, bakal. Pero alloy yung rim na. Ayan, dinadikit yung, yung pedal niya. So, recap tayo. Magkano yung price niya? Solana Race Master, wala sa display, pero meron yan by next stocks natin. 3,799, yun yung pinakamura na fixie ko dito sa shop. Then, pangalawa, Solana Nerve and Solana Evolution for 1. Ayan. And then, Solana Alloy, Ranger and S300, parehas lang po yan, magkaiba lang sila ng design. Solana Ranger kasi is yung plain color, S300 yung may mga design. Is 5,499 naman, JLab V1 is 7,499, JLab Supreme and JLab 261 is 91. And so antayin nyo lang by next week, mag-update ako kung dumating na stocks kasi nga dumating na siya dito sa Manila kahapon. Yun nga lang, inaantay natin kung kailan may release. Doon kasi sa release tumatagal. And bottom bracket is 118. And kung mag-update kayo or mag-upgrade kayo ng bottom bracket, pwede kang 107 to 110. Yan So, yan. Ayan, meron tayong road bike dito. Color green and color white. So, 5,499 din. 3x7 speed. 3x7 speed. Then, alloy yung frame. Size 58. Yan, halos ka-size ni JLab Supreme yan. Yan na lang kasi naiwan Mountain bike, eto. Size 26. Alloy, hydraulic, 6.5. Then, mountain bike size 29. Blue, yellow, red. I think dalawa na lang available dito Ito yung pinakamalaking size ng mountain bike. Alloy mechanical yan. 1x9 speed 5.9. So, thank you and God bless. Meron kayong concern pa, check nyo lang yung mga post natin kasi andyan naman yung mga ibang concern nyo. Tiyaga lang sa paghahanap and panunod hanggang sa huli kasi nga mahaba minsan yung video. So, thank you and God bless. Ride safe palagi. Pagdating pala sa delivery, kasi lagi to, nabasa ko sa mga nag-order. Minsan kasi na-apekto yung sa delivery yung kung may bagyo, or kung may nangyari sa daan, so pwedeng ma-delay yung shipment natin. So, pag Manila, 2 to 3 days yan. Pag mga Bulacan, 3 to 5 days. Pag Luzon naman, Northern Luzon is mga 3 to 4 days or 3 to 5 days. Visayas, 5 to 7 days. Mindanao is 7 to 9 days or 7 to 10 days. Depende yan. Basta pag Palawan, ayan, ina-accept lang namin paid orders kasi super tagal po yung delivery sa Palawan and Puerto Princesa. Kaya, we don't accept COD. Not unless kapag may record kayo, then we accept. Pero usually, paid orders lang. Yung mga Palawan and Puerto Princesa Pero Mindanao, 7 to 9 days po yan. And kapag medyo delay, either medyo busy dito kasi hindi may deliver lahat o hindi mapak. Katulad ng nakaraan, medyo nag-delay tayo kasi nga kulang yung tao, lahat sila may sakit. So, medyo natagalan lang pag-ship. So, antay lang. Ayan, check nyo lang yung sa may settings ninyo and then yung orders and then yung status ng parcel ninyo. Wag lang masyadong magmadali kasi nga delivery tayo so hindi rin namin hawak yung delivery once na pick up na yung item sa amin. So, konting tiyaga and pasensya na po dun sa mga nag-aantay. Kung nagmamandali naman kayo, pwede kayong pumunta dito sa shop or lalamove sa inyo po yung shipping fee. And thank you, bye-bye, and God bless. Ingat.